Excuse Wednesday. She's allergic to color. Maligayang pagbabalik mga kazitsyan. Sa video na ito, ibubuod natin ang TV series na Wednesday Season 1 na ipinalabas noong 2022. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video, kaya sit back and relax. Nagsisimula ang series sa isang batang babae na misteryoso. Naglalakad siya sa gitna ng mga mag-aaral na tila iba ang tingin sa kanya. Siya ay anak ng mag-asawang isinumpa, ang kanyang pangalan ay Wednesday. May kapatid siyang binubuli sa eskwelahan na nagngangalang Pugsley, at itinago sa isang locker kaya naisipan niyang gumanti sa mga nambuli sa kanyang kapatid. Ito ay kanyang nakikita sa kanyang vision kung saan wala siyang balak na ikwento sa kanyang kapatid. Tinanong siya nito kung maayos lang ba siya, ngunit si Wednesday ay kilala kung sino ang gumawa. Kaya sa puntong iyon, pumunta siya sa pool at nagdala ng sandamakmak na isdang mababangis upang pakawalan sa pool at pahirapan ang nambuli sa kanyang kapatid hanggang sumigaw ito sa sakit, tuwang-tuwa sa nasaksihan at sa wakas nakapaghiganti siya para sa kanyang kapatid. Lumipat ang eksena sa mag-asawang Adams na sina Morticia at Gomez na nakasakay sa kanilang sasakyan kasama ang magkapatid. Nais ng mag-asawang Adams na si Wednesday ay mag-aaral sa eskwelahan ng Nevermore Academy kung saan naging estudyante ang kanyang ina na si Morticia. Ang eskwelahang ito ay espesyal para lamang sa mga batang may kakaibang kapangyarihan na kayang kontrolin. Samantala isang lalaki ang bumaba sa sasakyan upang maglakad papuntang gubat ngunit sinabi sa kanya ng babae na madadaanan niya ang eskwelahan ng Nevermore, na tila binabalaan siya ng babae. Nang makarating ang lalaki sa gitna ng gubat, inatake siya ng isang hindi kilalang nilalang. Samantala ang pamilyang Adams ay kasalukuyang kausap ang principal ng eskwelahan na si Miss Larissa Wems. Ang babaeng ito ay naging kaklase ng kanyang ina sa mismong eskwelahan. Nais ng magulang ni Wednesday na dito siya mag-aaral dahil sa ibang eskwelahan ay hindi siya tinatanggap o di kaya nagkaroon siya ng kasalanan sa eskwelahang iyon. Sinabi pa nito kailangan ding gabayan si Wednesday sa pamamagitan ng isang therapy session para sa ginawang hindi maganda nito sa pinanggalingan niyang eskwelahan. Pinakilala ni Miss Wems si Wednesday sa isang batang babae na nagngangalang Enid Sinclair. Siya ay may mahahabang kuko na nilalabas lamang niya kapag siya ay nagagalit. Ang naturang silid ay dating dorm ng kanyang ina kung saan naging roommate nito si Miss Wems. Mukhang hindi gusto ni Wednesday ang silid dahil ayaw nito ng makulay. Ngunit sinabi ni Miss Wems kay Enid na samahan si Wednesday upang kunin ang uniform at ipasyal na rin ito sa buong eskwelahan. Ipinakilala ni Enid si Wednesday sa mga grupo ng mga kakaibang katauhan ng mga estudyante, na kinabibilangan ng mga vampira, mga lobo, at mga sirena. Nakilala niya rin si Bianca kung saan ito ang magiging kontrabida sa buhay niya habang nasa Nevermore siya. Si Xavier Thorpe naman ay naging kasintahan di umano ni Bianca, at isa pang lalaki na nagngangalang Ajax na ahas ang buhok. Samantalang nagpaalam na ang magulang niya sa kanya at binigyan siya ng kanyang ina ng isang kwintas na magsisilbing gabay niya sa kanyang mga vision. Bago umalis ang mag-asawa, iniwan nila ang magbabantay kay Wednesday na nagngangalang Thing. Sa sumunod na eksena, nag-imbestiga ang sheriff sa nangyari sa gubat na ikinasawi ng lalaki doon. Nais nitong alamin kung may kinalaman ng eskwelahan ng Nevermore ngunit hindi pa niya ito napapatunayan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang dalawa dahil ayaw ni Wednesday ang maraming kulay kaya naisipan niyang hatiin ang silid sa gitna, nang dumating ang kanilang guro na si Miss Thornhill. Dinalhan niya si Wednesday ng isang itim na bulaklak, simbolo ito di umano sa pagiging mahilig sa kulay itim ni Wednesday. Kinabukasan, sumabak si Wednesday sa isang fencing match, kung saan kinalaban niya si Bianca na nagmamayabang kung sino ang gustong lumaban sa kanya. Sa pagtutuos nila pantay ang naging bilang, ngunit sa bandang huli ay natalo si Wednesday at nasugatan, kaya dinala siya sa infirmary at doon niya nakilala si Rowan Laszlo na may kapangyarihan ng telekinesis. Nang lumabas siya ng gusali nahulog ang isang batong estatwa, kaya naman nailigtas siya ni Xavier na biglang lumabas sa eksena at nahimatay si Wednesday. Napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa huli nilang pagkikita kung saan sinagip siya ni Wednesday sa naturang pagkakasunog ng kabaong sa crematory kaya naisip ni Xavier na pantay na sila sa pagkakataong iyon. Naging malapit na magkaibigan ang kanilang lola kaya sa tingin ni Xavier nakabayad na siya ng utang na loob kay Wednesday. Nang gabing iyon, nahuli ni Wednesday si Thing na agad na kumasa ng plano upang umalis sa eskwelahan kung makipagtulungan si Thing.
Tulad ng pinagkasunduan ng magulang ni Wednesday, dinala niya siya sa isang therapist na nagngangalang Dr. Kinbot, sa isang maliit na bayan ng Jericho kung saan sisimulan niya ang therapy session. Sinabi ni Wednesday na hindi niya kailangan ng serbisyo ni Miss Wems, dahil hindi naman daw ito obligasyon na samahan siya. Ngunit sinabi ni Miss Wems na kailangan niyang gawin ito dahil sinabi sa kanya ni Morticia na may balak di umano ito tumakas kaya nakabantay lang siya sa labas at maghihintay. Nakaharap niya ang therapist at agad na sinimulan ang pakikipag-usap kay Wednesday ngunit hindi niya sinasabi ang kanyang nararamdaman, sa halip tinanong siya nito ang tungkol sa nobelang kanyang isinulat at sinasabi nitong ibahagi ni Wednesday ang naturang nobela sa publiko ngunit sinabi di umano ng editor na nakakatakot ang nobela na ginawa niya at pinayuhan siya na pumunta sa psychiatrist. Sa puntong iyon, nagpaalam siya na pupunta ng banyo ngunit balak na niyang tumakas sa pagkakataong iyon. Lumabas siya sa pamamagitan ng bintana at nakasalubong niya ang nagtitinda ng prutas at bigla niyang nakita sa kanyang vision kung saan namatay ang matanda sa pagkakaaksidente nito. Pumunta siya sa isang coffee shop at nakaharap si Tyler. Si Tyler ay anak ng sheriff at nahihirapan ito sa pagsasaayos ng kanyang machine dahil ang instructions nito ay nakasulat sa Italian. Tutulungan niya si Tyler upang tulungan din siyang makahanap ng masasakyan paalis sa lugar. Ngunit sinabi ni Tyler na 1 oras pa siya sa kanyang trabaho. Balak sanang bayaran siya ni Wednesday subalit hindi ito tinanggap ni Tyler kaya naghintay na lang siya sa upuan. Sa puntong iyon, nalaman ni Miss Wems na nakatakas si Wednesday. Habang naghihintay si Wednesday kay Tyler, dumating ang 3 lalaki na nakasuot ng reliyosong damit, na tila nagagalit kay Wednesday dahil di umano sa kanila ang naturang upuan. Sinubukang pigilan ni Tyler ang isang lalaki ngunit nagsimulang nakipaglaban ang 3 kay Wednesday pero sa huli ay tinalo sila ni Wednesday. Dumating ang ama ni Tyler na si Sheriff at tila hindi pa kilala si Wednesday, kaya nang dumating si Miss Wems at tinawag ang pangalan na Adams, sa kanya nalaman na anak ito ni Gomez na ayon sa kanya ay isang kriminal. Pinagbantaan si Wednesday na babantayan siya sa kanyang mga kilos, dahil ang ama nito ay isang kriminal, kaya agad na umalis si Wednesday kasama si Miss Wems. Dumaan sila sa pinangyarihan ng aksidente kung saan ito ang nakita ni Wednesday sa kanyang vision, nagtataka lang si Miss Wems kung bakit nakikita ito ni Wednesday. Nang gabing iyon nagsimulang tumugtog si Wednesday ng kanyang paboritong instrumento at nagsimulang nagsialulong ang mga lobo sa paligid. Sinabi sa kanya ni Enid na hindi niya kayang mag-alulong dahil ayon sa kanyang ina, siya ay huling lahi ng mga lobo, at ang kaya lamang niya ay magpalabas ng mahabang kuko. Nais ni Wednesday na turuan siya ni Enid sa paggamit ng computer kung gusto nitong maangkin ang silid. Samantala dumating si Thing sa bahay ni Tyler, nagulat sa nakita ngunit nagawang maipaliwanag ni Thing ang pakay niya kay Tyler at sinabi na kailangan niyang tawagan si Wednesday. Nagkausap ang dalawa at nais ni Wednesday na matuloy ang kanilang pinagkasunduan at sa Harvest Festival sila magkikita ngunit sinabi ni Tyler na balak din niyang sumama kay Wednesday. Sa panahon ng festival, binabantayan ni Miss Wems si Wednesday na tila sa pakiramdam niya ay muling tatakas ito. Binalaan ni Enid ang kanyang kaibigan na huwag magtiwala sa taong normal, kabilang si Tyler. Nanalo si Wednesday sa isang palaruan, kaya nakakuha siya ng malaking stuffed toy na panda at inutusan ang boy na ibigay ang panda sa babaeng nakaupo na si Miss Wems upang matuon ang atensyon nito at makatakas sa lugar. Nang magkita sila ni Tyler, ibinigay nito ang file na galing sa opisina ng kanyang ama kung saan ito ang dokumento ng ama ni Wednesday. Gayunpaman habang paalis na sila, hinarangan sila ng 3 bully. Kaya lumihis sila ng landas at nakasalubong si Rowan at sa puntong iyon, nakikita ni Wednesday ang nangyari kay Rowan. Mabilis na tumakbo si Rowan sa kakahuyan at doon ginamit niya ang kapangyarihan niya upang dakpin si Wednesday. Gayunpaman sinabi ni Wednesday na nanganganib ang buhay ni Rowan kaya dapat siyang huminahon, ngunit pinakita ni Rowan ang isang kapiraso ng papel kung saan naglalaman ng larawan ng isang babae na ayon sa kanyang ina ay si Wednesday. At balak nitong ibagsak ang Nevermore 25 taon na ang nakararaan, kaya bago pa ito mangyari kailangan niyang mapatay si Wednesday, dagdag pa niya, siya ang nagtangka sa buhay ni Wednesday. Biglang lumabas ang isang halimaw at walang awang pinatay si Rowan, kinuha ni Wednesday ang papel at dinala sa kanyang silid upang pag-isipan ang mga nagaganap sa Nevermore, tumawag ang kanyang mga magulang at sinabi niyang nasisiyahan siya sa mga nagaganap sa eskwelahan.